Walang mayaman, Walang hirap. walang mahirap. Kailangan sa Pilipinas pantay-pantay, dala kong presidente. Oo. Ngayon kung ayaw mo sumunod, Umayos ka. Okay. Komento mo na yung sinabi ni President BBM na yun sa 5,500 flood control. Ang komento ko lang dyan, bakit lumabas ang balita? Ang problema lang sa sinabi niya ito, hindi niya muna pinatutuhanan sa sarili niya, nakita ng personal ang mga bagay na yun. Basta na lang sinabi niya na ganito, ganyan, nakapagpagawa tayo ng ganito karaming flood control. Sinubok yung flood control na sinasabi niya. Hindi pumasa. Lumubog ang Maynila. So, ang tanong ng taong bayan ngayon, asaan ang flood control? Saan parte? Ando doon yun. Bakit lumubog ang Maynila? Bakit maraming kotse ang tumihilik? Oo. Na yung 5,500 na flood control meron tayo. Napagawa ng presidente natin. Dahil yun ang sinabi niya, di ba? Doon, hindi maganda ang naging sistema ng salita na yun. Naging pangit sa pagdinig ng kababayan. Aminin na natin nagkamali siya sa salitan yun. Dahil hindi niya sinigurado na gumagana nga ang flood control na yun. Hindi niya inalam kung ayos o hindi. Basta sinabi niya lang. So, mali. Ibig sabihin, marami talaga mga pagbaha na nangyari after ng sunan niya. Marami. Dito lang sa Maynila, hanggang tuhod ang tubig. Ang daming motorista na lumubog dito. Maynila. At kung saan-saang lugar pa. So kung mayroon nga nun, sa maaaring gumana yun, nakontrol ang tubig. Pero nung panahon ni former President Duterte, ano yung naobserbahan mo kapag ka nagkakaroon ng mga malakas na pagtulan? Bigla-biglang nawawala ang tubig. Dito sa kalsada ng Maynila, Malate, Ermita, ito yung bahain na lugar. Ito yung bahain na lugar. Ermita, Malate, yan papuntang City Hall, Loton, Ligarda, yan ang pinakabahaing lugar. Pero, dahil sa ginawang progreso ng nakaraang presidente, pinalinis lahat ng impurnal, lahat ng kanal pinakalkal. Ang tubig, makita mo, bigla-biglang nawawala. Kasi nga, magaang dumadalo yung tubig sa mga daanang papunta sa lugar kung saan nakakaraos na lumabas ang tubig, dire-diretso. Ngayon, kahit naman sino ang tanungin, pumunta ka dito sa Ermita, pumunta ka sa Maynila, makikita mo ang imburnal barado. Oh? Imburnal puro putik, puro dahon, puro basura. Paano tatagos ang tubig yan? Kahit pa sabihin mong 1 milyon ng flood control mo, pag ganyan ang kanal, alam mo gano'n? Babaha at babaha, walang tatagusan ng tubig. Kasi barado ang mga kanal. Makikita mo may mga paso, di ba? Kasalanan din kasi ng kababayan natin yan na kung saan-saan sila nagtatapon. Kaso mo nga lang, dahil sa may mga LGUs tayong inaasahan, gobyerno, na dapat sana nagawa ng paraan yan bago dumating yung bagyo. Hindi. Tumupog ang Maynila. Ang daming taong nagalit. Ay, ibig sabihin, yung 5,500 flood control, hindi talaga. Hindi uubra. Patingin ko lang hindi uubra. Ay, naniniwala ka na mayroong 5,500 flood control? Paano kung maniniwala, bumaha nga. Ibig lang sabihin, hindi ako naniniwala kasi kung mayroon tayo noon, flood control 5,500, ni kapirasong tubig, wala ka makikita sa kalsada. Kasi ang ibig lang sabihin noon, yun ang kumukuha ng tubig sa mga kanal. Nga pala sa Gendex, di ba nasabi mo, nakita mo si President BBM, nung kasagsagan ba yun ng bagyo na kumakaway siya, anong opinion mo doon? Dapat sana hindi ganun. Hindi ganun na. Ano bang ginawa niya? Kasi di ba parang, ayun sa'yo, nakita. Nakasakay siya sa truck ng sundalo, yung 6x6. Oo, okay. Isipin mo, ang Pilipinas na kailangan ng kalinga ng ama ng bayan, ama ng Pilipinas. Bilang ama ng Pilipinas, natural na pupuntahan mo ang taong Bayan. naapektuhan, di ba?
Totoo yun. Nakita siya doon, nakita ko. Kahit ako nakakita din. Nakita mo rin siya? Oo, nakita ko din. Pero, anong silbi ng pagpunta mo? Tiningnan mo lang yung mga mga kababayan mo, yung mga butante mo, kung baga sana, mga anak mo, na umaasang nandiyan ka, tulungan mo kami. Kasi nga, hirap eh. Bagyo nga eh. Walang diskarte, walang anak buhay. Di ba? Kung di ba yung pakaway-kaway ka, hindi ka naman artista. Presidente ka nga eh. Di ba? Ganun lang ka simple. Pinaka basic na lang. Kaya ka nandoon kasi nga inalam mo kung sino yung mga taong na tinamaan ng bagyo. Di ba? Yung nasalanta ng bagyo. Pero yung mag-ala artista ka, mag-ala Robin Padilla nagkakakaway, kasiraan mo yan. Okay, ano yung masasabi mo Kuya Sir Jenrix na wala daw umanong ginagawa si Vice President Sara Duterte sa gitna ng kalamidad? Meron. Ako na mismo magsasabi meron. Una sa lahat, bago pumutok ang bagyo, may mga tao nang nagtatanong-tanong kung mga taga saan ang mga nandito. Mga kuya, mga ate, taga saan po kayo? Diyan po kami sa sa lugar na kung saan malapit kami sa tubig na kapag ka tumaas, pati bahay namin inaabot. Ganun po ba? Ano po ba ang maaari nating magawa bilang LGUs ng Malacanang? Sa side po kami ni Vice Sara. Oh, Ito po is utos BP. sa amin, oo. Okay. Utos po sa amin, wala po siya rito pero inutusan po kami na gumawa ng ganitong proseso para po dun sa mga taong masasalanta at tatamaan ng parating na bagyo. Okay. Okay. Ibig sabihin, wala pang bagyo, nagre-ready na. Oo, nakano na sila, nakaset up na. Oh. Ngayon, ang una nilang binabaan grandstand. Kasi alam nila, ang grandstand is gitna ng Baseco at Pier. Oh. Tilpan, di ba? Oh, pinuntahan ngayon ng mga taong yon ang lugar na yon. Tilpan, Baseco, Pier, hanggang dito Ermita, Malate, Dakota. Mga kababayan, nasa grandstand po ang tulong na hatid sa inyo ng gobyerno natin. So hanggat maaari po, pumunta po kayo ng grandstand, isudang sino po yun. Basta pumunta ng grandstand, ibibigay po sa inyo ang dapat sa inyo. Para po kahit paano makaalalay po kami habang ang bagyo malapit na, parating na. Diba? So, ayun, namigay sila ng goods, bigas, ano-ano, basta, first kit, mga battery, may mga battery pa nga, ako nga nakakuha, 4 na battery. Oo, para pang flashlight. Diba? Kailangan nga naman yun. Kailangan yun. Yeah. Di ba? Binigay nila yon. Pagkatapos ng binigay nila yon, umalis sila. So yung mga tao, syempre, ang galing yun. Sino ba yung mga yun? Di ba? Hindi nila sinabing, galing po kami kay Vice Sara. Hindi nila inano. Basta ang importante, natulungan po kayo. Pero nung unang pagdala-dala nila, sinabi nila na from the office of the Inutusan daw sila ng opisina ng Vice Presidente. Nung nagtatanong sa'yo. Oo, na itanong sa mga taong nandito kung taga saan sila. Pero Kasi nung nga, nandun na, nung nandun na, wala wala na. na silang binabanggit. wala ba lang nakalagay doon? Ano? Wala. Walang nakalagay na kung ano, basta plain na na plastic bag. Tapos yung nakalagay sa sa kulay puting plastic bigas. Tapos yung nakabukod mga mga noodles, mga pangangailangan nga talaga ng So, tao. ayun po sa'yo, Sir Janrix, no? Ano yung nakita mo na pagkakaibang aksyon ng nilang kampo nila Bongbong Marcos sa kampo nila Sara Duterte? Malaki. Malaki po yung iba. Alam mo kung bakit? Ito na lang. Bilang Pangulo ng Pilipinas, sir, pasensya na po pero ito po sasabihin ko lang bilang Pangulo ng Pilipinas dapat pinangunahan niya ang bagay-bagay na alam niya pangangailangan ng taong nasa sutlak na tinamaan ng bagyo. Di ba? Mas marami ang mahihirap dito sa mayayaman. Aminin na natin yan. So, yun ang ibig ko sabihin, yun ang mga nangangailangan. Kasi nga, sila ang hindi makakagawa ng paraan na makapasok ng trabaho dahil sila, kapag ka sinabi ng kumpanya nila na walang pasok. So, kailangan nilang kumain. Pamilyado yung mga yan. Okay. So, ano yung opinion mo, Sir Janrix? Last na to.
sa ginastos nila na 20 million nung sa Suna, pagkain yun, pagkain. Ano yung opinion mo na 20 million talaga ginastos nila? Isipin mo yun, 20 million. Ginastos sa pagkain sa Suna. Ang kumain is sila. Di ba? Nalaman ng kababayan natin yan. Nagumastos sila ng 20 million sa pagkain sa Suna. Ba't hindi nila nagawang gastos ng mga mahihirap na nag-iitaw sa kalsada? So, Di ba? Na samantalang ang sinasabi nilang walang nagawang tao. Umpisa pa lang ng bagyo, nandito na. Pagkatapos ng bagyo, nandito pa rin. dito pa. Grabe, no? Di ba? Nasasabi nilang walang ginawa ang babae niyan, kundi ang mamasyal sa ibang bansa. Pero hindi totoo yun. Kaming mga sadlak sa hirap, isang kaing isang tuka, kami ang nakaalam kung anong ginawa ng taong yun kahit nasa ibang bansa. Di ba? Ibinili niya talaga ang mga taong nandito na tinamaan ng bagyo na asikasuhin ng mga tao niya hanggat maaari. Kasi nga, hindi siya makagawa ng paraan na makaharap kasi nga may inaasikaso daw siya sa ibang lugar. Although siguro, oo, nandun tayo, di ba? Siyempre, hindi mo naman pwede sabihin, Vice, kailangan dito ka lang, hindi pwede. Maraming lugar ang Pilipinas eh, di ba? Maraming lugar ang Pilipinas. So, siguro, habang nag-aasikaso din yung tao niya, nandun siya sa ibang lugar para asikasuhin din yung mga nakababayan natin mga nangangailangan. Okay. Pero dito sa lugar na to, totoo yun. Sir John Rex, so dito ano masasabi mo doon sa mga kababayan natin na ang hinahanap si Vice President Sara imbis na ang presidente? Alam mo, yung isip nilang yan, pangungutya na lang. Oo, yan na lang. Pangungutya na lang. Bakit mo kailangan hanapin ng presidente? May presidente nyo tayo. Okay. Di ba? Hanapin mo muna yung presidente natin bago ang busy. Kasi, bago gumalaw yan, bangon muna ang presidente. Normal, di ba? Yes. Kasi ako, kunyari, ilagay na lang natin sa pinakamababang kalidad. Kapitan, ako ang kapitan, kagawad ka. Uunahan mo ba akong gumalaw? Gunggong ka ba? Kapitan ako. Di ba? Hindi po pwede yun. Yeah. Kailangan ako muna, bago ikaw. Assist ka lang. Pero yung nangyari dito, iba. Di ba? Bago pa lang sumibol yung bagyo, ang gumagalaw dito is yung busy na natin. Busy na lang. Pagkatapos ng bagyo, busy pa rin ang gumagalaw sa atin. Although, masasabi natin, siguro, inudyukan siya ng presidente natin para hindi ka pwede. And sir, yung masasabi mong pagkakaiba ng dating Pangulong Digong sa Pangulo natin ngayon? Malaki. Sa pagdating sa mga kalamidad na ganito? Malaki. Malaki. Malaking bagay ang nangyari nung kapanahunan ng tatay ni Vice. Malaking bagay. Ano ba mayroon? Kasi, nung araw na magkakaroon pa lang ng kalamidad, nakasit na sila. Naka-ready na, no? Puntahan mo yun. Puntahan mo yun. Puntahan mo yun. At lahat ng dapat kailanganin ng mga lugar na yan is babaan mo na. Bago pa mangyaring magkaroon ng kalamidad. Kasi nga, umaasa na tayo ng Pilipinas bagyuhin eh. Di ba? Bago pa mangyari yung bagyo, tama yung ginawa ng ano. Bago pa nangyari yung bagyo, Naka-ready na. nakasit na. Di ba? Kasi ang ating Pangulo, nagmi-meeting pa lang. Nagme-meeting pa lang, bumabag Nagsisit na. up pa lang sila. Nagsisit up pa lang. Si Sara, gumagawa na. Nakagalaw na. Tama. Hindi natin sila binabypass o di kaya ina-underestimate. Oo. Kasi nga, iba yung utak nila sa utak natin. Diba? Tama. Kaya nga sila nandoon. Kasi nga, ang sabi nga ang taong matalino, sila ang nakapwesto. Okay. Diba? Huling tanong, Kuya John Rex, no? Kung sakaling si BBM tumakbo Vice President this coming election 2028, ibubuto mo pa ba siya? Boycott yan! Sa O palagay mo, kakaan na tayo. mananalo pa ba? Para sa akin, Boss, President, pasensya na po. Pilipino po ako. Pero, hindi na mauulit yun. Hindi na maulit. So, ano ba yung nakikita mo sa pagkapangulo ni Bongbong Marcos? Nasira ba yung pangalan ng Marcos Nasira. or naging okay? Nasira ang pangalan ng senior. Alam niyo ba kung bakit ko kayo binoto? Gawa ng tatay nyo. Ang nakagawa ng ginawa ng tatay nyo is yung pinalitan nyo. Kita tayo dito. Yun. Na umaasa akong siya ang gagawa kasi anak siya. Di ba? Kasi ang batas ng tatay niya.
Walang mayaman, Walang mahirap. walang mahirap. Kailangan sa Pilipinas pantay-pantay, dalawang presidente. Oh. Ngayon kung ayaw mo sumunod, Lumayas ka. Okay. Salamat, Ganun yun. Sir John Rex. Thank you so much. Yun, thank you sir, thank you sir. Okay.